So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, nung isang araw pa ata to or kahapon, kagabi ata to, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? So, meron pong nilabas na fake news itong mga inong mga DDS na to. So, sa una, ang sabi ko, hindi naman talaga ako makikipag-away sa mga vlogger. Pero pag sobrang kawalang hiyaan na po talaga yung pinapalabas nila, kailangan na po natin silang i-debunk at sagutin. 'Di ba? So ngayon, nakita ko po itong video na to na pinasa sa akin at si Mami Terry at nagpasa sa akin nun, kung hindi ko nagkakamali. So, si Badong yung una ko nakita kasi siya nagpasa sa akin. Okay. PBBM naghubad na ng baitan. VP Sara inisnab sa NAIA, 31% lang ang Pilipino ang Marcos supporter. So ayan yan. Ayan. So ang sinasabi nila dito is yung inisnab nga daw po ni PBBM si Sara Duterte nung pag-alis niya nga po papuntang EU. Ayan yun eh. And then mga kababayan, meron pang isa. Dalawa sila. Actually, ito pang isa. Itong si Kokoy. Actually, kaibigan ko to talaga eh. Medyo ano lang, no? Medyo masakit lang po talaga minsan sa akin kapag nasasabihan ko po ng hindi maganda itong si Kokoy, si pambansang loyalista. Kaibigan ko naman to, mabait naman tong taong na to. Pero sa sobrang katangahan niya talaga, di ba? Nagkalat ka ng fake news. Actually, yung ginagawa kasi ngayon ni Kokoy, hindi na po ito para sa bayan. Para na po ito sa mga Duterte. Ayan talaga yan. So, para mas maganda, ito yun, no? Yan. Si Kokoy, sa hindi po nakakaalam, si Kokoy yan. Si pambansang loyalista. So, sabi ni Kokoy dito sa ano niya, no? VP Sara, inisnab na rin ni The Junior sa kauna-una pagkakataon utos ni Ahas. Ayan na, no? 66,000 views yung nakuha mo dito. So, kumita ka dito ng 4,000 pesos. Parang ganyan yan eh. Parang ganyan, 3,000 to 4,000 pesos yan eh. So, nagsinungaling ka, di ba? Oras ng Ramadan. Mga kababayan, si Kokoy po kasi, si pambansang loyalista, Muslim yan. Ayoko po sanang gamitin yung religion para pag-criticize nga po sa politika. Pero mga kababayan po kasi pag sumusobra na po kasi talaga yung pag-fake news nila, kailangan na po nating banggitin. Pasensya na po sa mga kaibigan po nating Islam dyan, pero alam ko po, no, kasi ako nakapag-aral po ako ng Islam sa Saudi. Nakapunta pa nga akong Jeddah. Oh. So mga kababayan kasi pag oras kasi ng Ramadan, hindi lang gawain ng mga Islam ng mga kapatid po nating Islam ang mag-fasting. Kasama po diyan yung paggawa po ng magagandang asal, magagandang bagay, mabubuting bagay. 'Di ba turo 'yan sa Islam, 'di ba? Tuwing Ramadan, mag-fasting, magdasal at gumawa ng magandang bagay. Pero dito po sa ginawa nila na to, 'di ba? Ang ginawa dito ni Kokoy, haram. Haram ang tawag dito. Gagawa-gawa ka ng fake news, oras pa ng Ramadan. Hindi nga, seriously. Hindi po ito gawain po ng isang matinong Islam. Well, 'di ba? Yung ginawa pa nga ni Kokoy, sinuportahan pa yung bulaang propeta na si Kibuloy. 'Di ba? Kasi kung religion po kasi ng Islam, ang pinaka last prophet po kasi si Muhammad. Pero napaka hindi ko talaga maintindihan na susuportahan mo ang isang bulaang propeta. Well, kasi sa Kristiyano kasi ang depende kasi sa religion eh. Kasi kapag sa Kristiyano kasi ang last prophet si Jesus Christ. Pero ang sabi naman ng ibang religion, hindi siya propeta, isa siyang anak ng Diyos at isa siyang Diyos. Depende po 'yan. Hindi ko lang alam kung nagtatanga-tangahan ka o talagang tanga ka talaga. Oras ng Ramadan ito, dapat gumagawa ka ng mabubuting bagay, pero ang ginawa mo, nagsinungaling ka. So, bago tayo magpatuloy, thank you po sa iyo, Ma'am Yoli, kay Ma'am Yolanda, thank you po sa iyong palipad. Thank you po, no. So ngayon mga kababayan, siguro napanood niyo na 'to. Okay? Okay. Ay. So ito na naman siya, no. Kapag nagvo-vlog 'to, puro tawa lang eh. Ganun yan eh. Mga ka-PL. Ganyan mag-vlog yan eh. So ito no, actually nonsense talaga na vlogger to eh. Pero to no, ito yung sinabi ni Kokoy sa ano niya, sa vlog niya eh. Tingnan niyo ah. Teka lang, ano pa lang natin? Play pala muna natin. Play natin.
aking reaksyon. Okay, ulitin ko po ng 2 beses para mas klaro ho sa inyo. Inulit mo na nga ng 2 beses pero hindi pa rin klaro. Ito yung video na sinasabi niya. Ayan, na-screenshot mismo sa channel niya. So ngayon, ang pinapalabas niya dito, inisnab daw po ni PBBM si Sara Duterte. Ayan, no? Ito, panoorin natin to, ha. Ayan, oh. So ayan, so umalis na kaagad si PBBM. And then pati si First Lady Lisa Marcos umalis na rin kaagad. So para sa kanila, pambabastos daw po ito. Ang dami na nilang sinabi eh. Ang sinasabi nila na wala kang utang na loob. May mga ganun na sila eh, na hindi ka naman magiging presidente kung wala si Sara Duterte. Lumalabas yung totoo mong ugali. Kung di ba naman kayo tanga, bubobo talaga eh. So ngayon mga kababayan, siguro alam naman natin to na ito po ay nangyari, kailan ba ito nangyari to? Yung video na yan ay nangyari noong, ito. Meron tayo dito eh. May copy tayo dito niyan eh. Ito. Nangyari ito noong, lakihan natin. Departure speech before attending ASEAN EU Summit 2022. So ito po yung buong video. Ito po yung buong video mga kababayan. So ayan kasi ang mahirap kasi no, kapag nauna kasi yung katangahan, oras pa ng Ramadan. Alam kong gutom ka nung mga panahon na to, pero sana gumamit ka ng common sense. Hindi ka na nga common, wala ka pang sense. So ito mga kababayan yung sinasabi nila. Actually, ito no. Ngayon, inahanap namin nila Mami Peng kung kanino talaga naunang lumabas tong video na to. So base sa kanila no, ako di pa naman ako sigurado. Ang una talaga naglabas talaga daw nito is si Daryl Yap. Si Daryl Yap daw po talaga yung nag-edit ng video. Actually, madali lang namang edit yun eh. And then, sinundan ito ni Juliana Pariscova ba yun? Yung pangit? So ito no, so alam ko, alam nyo na to eh. Pero ito yung video. Panoorin natin to ha. Dapat kasi kinukumpleto ninyo. Yan, kamali pa ako. Dito pala. To, panoorin natin to ha. Wala nang sound, hindi ko na nilagyan ng sound para hindi tayo maka-copyright. So, yan ha, may ano pa yan, may date pa yan. ASEAN Summit 2022. Nakuha ko to sa PTV4. Oh. Tahimik muna tayo. Kasi pinapanood ko rin eh. So yan. Okay, so naglalakad si First Lady tsaka si PBBM. Tapos nandiyan si Sara Duterte. Nandyan. Saan na ba yun? Taka lang, medyo matagal yung video. 2 minutes ata ito. Taka lang, mahaba ba? Hindi naman. 1 minute lang pala. So ito na, ayan. O, yan na. O, yan o, nagbeso-beso pa nga o. Kita nyo? Ayan, nagbeso-beso pa nga sa una o. O. Walang iya ka. O. Yan o, makatabi pa sila ni First Lady Lisa Marcos. Nagkukwentuhan pa sila dyan. Ayan o, makita nyo naman, nagkukwentuhan pa sila dyan. O. Ayan kasi ang hirap kasi mga kababayan pag puro content na lang, hindi muna nag-iisip. Sa tingin ko, malamang gutom nga lang to, malamang gutom nga lang. Kasi nga Ramadan eh. Malamang fasting, gumawa ng content, gutom, hindi nakapag-isip. Pero by the way mga kababayan, matagal ko na siyang kakilala, tanga talaga siya mga kababayan. Mahihina po talaga yung common sense niya. Ayun talaga yon. Oh. Ayan o, so ito na. O, ayan o. Tapos si Sara Duterte lumipat. O, dyan na nila pinutol. O. Kita mo? Tapos, ito na. Yan na. Umalis na sila. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Pakasinungaling ninyo eh. Kasi ako mga kababayan, no, siguro sa matagal na po naka-follow po sa akin, kahit naman na hindi naman ganun kalaki yung channel natin at hindi pa naman ako ganung ka-recognize, kapag gumagawa po tayo ng content, pinag-iisipan ko po yan. At minsan po kasi talaga, nagkakamali po talaga ako. Nagkakamali talaga ako sa content ko minsan. So, minsan kasi, kaya nga sa akin napaka-importante po ng mga comments ninyo.
So minsan kasi may nagko-comment po sa baba, especially po sa Team Replays na ay Takero mali ka dito. Ang ginagawa ko, pag alam kong mali talaga ako, binubura ko yung video. Kasi nakakahiya po talaga ang magkalat po ng fake news. Ang tanong sa mga DDS na to, ngayon napatunayan natin na mali itong content na nilabas nila, kaya nyo bang burahin yung video? Well, mga kababayan, to be fair naman kasi mga ka-streetwise, hindi naman sa pinagtatanggol natin dito si Sara Duterte. Well, kung sa pagkakataon na to, kailangan na po talaga siyang isnabin ni PBBM. Naniniwala po tayo doon. O di ba kung ngayon, kunari ngayon, mangyari ito ulit. Okay lang, deserve ni Sara Duterte 'yon. Di ba? Deserve niya 'yon. Pero ang pinupunto natin dito kasi mga kababayan, yung fake news na nilabas nila. Ang daming tangang naniwala, ang daming bobong naniwala sa nilabas nila. Actually, napakawalang kwentang content nitong nilabas ko eh. Pero ang gusto ko lang patunayan dito, ganyan po sila gumawa ng content. Oh. So siguro malinaw naman mga ka-streetwise, 'di ba? Na splice yung video at tuwan-tuwa pa talaga sila na manlait at mangbatikos dun sa mismong video na nilabas nilang splice or peke. 'Di ba? So yun mga kababayan, no. So medyo nainis lang po talaga ako. Well, itong mga vlogger naman na to, itong mga DDS na mga vlogger naman na to is mga naging kaibigan ko naman sila dati. At yung iba naman sa kanila na kahit na medyo agresibo ako ngayon, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Sila JC, kaibigan ko pa rin eh. Pero itong mga iba kasi, hindi na rin ako nakikipag-usap sa kanila. Kasi minsan po kasi, sumosobra na po kasi talaga yung pag-fake news nila. Ayusin nyo kasi, ayun lang, ayusin ninyo. Pag ako naman nagkamali naman ako, ready naman akong kahit nga murahin ninyo ako, okay lang naman yan eh. Kung nagkamali talaga ako, pero ngayon, deserve ninyong mamura. Katapusan na ng Ramadan ngayon, di ba? Last day na ata ng Ramadan ngayon, no? So siguro, hindi na siguro mauulit ito kay pambansang loyalista. Kasi ako naniniwala naman ako, no, benefit of the doubt, malamang gutom lang siya nito, gutom lang talaga siya, no, kasi nga fasting, nung gumawa siya ng video na yan. Hindi na nakapag-isip. Di ba? Siguro next time, kung may next time man, sana ayusin mo na lang. Pero ito mga kababayan, itong video po na to, nakarekta talaga ito kay Kokoy. At saka kay Kokoy nga lang eh. Si Badong, wala naman akong pakialam dyan sa buwakan. Actually, bloody knuckles, wala na silang pakialam sa credibility. Ayan ang totoo dyan. Wala na silang pakialam sa credibility. Ang gusto lang talaga nila, mambato. Ayun lang talaga yon. Okay. So, thank you po mga kababayan. So, meron pa tayo isang topic, no? So, dyan po sa 900 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to. Andyan po sa Team Replays. Ano po nga po masabi nyo nga po dito sa pag-isnab di umano ni PBBM kay VP Sara Duterte? So, kung totoo man sana ngayon, kung mangyayari ba ito ngayon, sa tingin nyo ba, deserve niya ba talaga na, na ma-isnab? Ngayon na, sa pagkakataon na to. Kasi ako mga kababayan, naniniwala ako na kailangan na talaga isnabin ni PBBM si Sara Duterte. Kasi nga sumusobra na po talaga siya. Sumusobra na po siya sa katangahan niya. So yan, so thank you po, no. So pa-comment lang po sa baba. So salamat po, no.